Ang pagsulat ng Review of Related Literature and Studies ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pananaliksik. Ito ang bahagi ng pag-aaral kung saan nilalathala ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral na nagbibigay ng pundasyon at konteksto sa isinasagawang pananaliksik. Upang maisulat ito ng maayos, kailangang sundin ang ilang mga hakbang. Una, kinakailangang tukuyin ang layunin ng pagsusuri sa literatura. Dapat malinaw kung anong aspeto ng pananaliksik ang nais palalimin o suportahan ng RRL. Ang mga tanong sa pananaliksik ay nagsisilbing gabay sa paghahanap ng mga kaugnay na sanggunian. Pagkatapos nito, nagsisimula ang koleksyon ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Maaring magmula ang mga sanggunian sa mga primary sources tulad ng mga journal, thesis, disertasyon, at iba pang orihinal na pananaliksik. Maaari ring gumamit ng secondary sources tulad ng mga libro at review articles. Mahalagang tiyakin na ang mga sanggunian ay maaasahan at napapanahon gamit ang mga peer-reviewed journals o library databases bilang pangunahing mapagkukunan. Kapag nakalap na ang mga materyales, kailangang organisahin ang mga ito upang mas madaling maipaliwanag ang kaugnayan sa pananaliksik. Maaring gawin ito gamit ang thematic na paraan ayon sa paksa, chronological, batay sa petsa ng pagkakalathala, o methodological, batay sa ginamit na metodo ng mga naunang pag-aaral. Sa pagsulat ng RRL, ang introduksyon ang unang bahagi kung saan ipinaliliwanag ang kahalagahan ng pagsusuri sa literatura at ang saklaw nito. Sa katawan, binibigyang diin ang mga pangunahing teorya, metodolohiya at resulta ng mga naunang pag-aaral. Mahalaga ring banggitin ang mga puwang o gaps na makikita sa mga nakaraang pananaliksik upang maipakita ang kontribusyon ng sariling pag-aaral sa larangang ito. Sa huli, mahalagang magbigay ng synthesis kung saan nilalagom ang kaugnayan ng mga literatura at pag-aaral sa kasalukuyang pananaliksik. Dito ipinapakita kung paano makatutulong ang mga natuklasan sa pagpapalalim ng isinusulat na pag-aaral at kung paano nito pinupunan ang mga hindi pa natutugunan sa literatura. Sa pagsulat, kinakailangang gumamit ng akademikong wika at iwasan ang plagiarism sa pamamagitan ng tamang pagbanggit sa mga sanggunian gamit ang format tulad ng APA, MLA o Chicago. Bukod dito, tiyaking malinaw ang daloy ng ideya at walang grammatical errors sa teksto. Ang RRL ay hindi lamang listahan ng mga naunang pag-aaral, kundi isang masusing pagsusuri na nagpapakita ng kaugnayan ng mga ito sa ginagawang pananaliksik. Sa ganitong paraan, nagiging mas matibay at makabuluhan ang pundasyon ng iyong pag-aaral.